Sino dito yung nananalangin para sa gawain ng Diyos? Yung totoo lang po, pinapanalangin nyo ba yung IJCC? Pinapanalangin nyo ba yung katabi nyo? Siyempre, most of the time, pinapanalangin natin yung sarili natin, yung pamilya natin. Tama? Ito yung profile ng ating panalangin. Kung titingnan natin, very systematic siya, yung ating pananalangin. Huwag tayong matakot na umalis tayo doon sa nakaugalian nating panalangin. Because ang sabi ng Panginoon, alam naman niya kung ano yung pangangailangan nyo. Sino dito yung talaga sa panalangin niya, nakakalimutan niya yung sarili niya ipanalangin? Sino yung gano'n na meron kang ginawang panalangin, ikay nag-pray, and hindi mo binanggit ang pangangailangan mo, ang pangangailangan ng family mo. Sa halip binanggit mo yung pangangailangan ng kapatiran mo, yung paglakas o paglago ng gawain ng Panginoon. At sana naman, kung naipag-pray mo ang sarili mo, somehow, sana naipag-pray mo yung sarili mo, Lord, maging committed naman ako sa gawain mo. Lord, maging supportive naman ako sa gawain mo, sa mga leaders, sa church. Kaya ang sabi ng Panginoon, we need to pray again. Because merong nais na marinig ang Diyos mula sa kanyang mga anak na isang panalangin. Hindi yung panalangin personal. Kasi nga sabi ng Panginoon, alam na niya lahat yan eh. Well, in fact, kung susuriin natin ang ating buhay panalangin, whenever we go to the throne of God, we always pray for ourselves, for our need. Tingnan mo, pag una ka ng lang, Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pahingi ng ganito. That is the way we pray. I do believe, kahit hindi ko kayo kasamang nananalangin. No, kaya nga sabi na Panginoon, pray again. Because maybe, ayaw marinig ng Panginoon yung personal na panalangin mo. And if we will read the Bible, the life of those men of God, si Daniel, nanalangin yan, si Shadrach, Meshach, nanalangin yan, si David, nanalangin yan, no? Lahat ng mga tao na pinili o tinawag ng Panginoon, they did not usually pray for themselves, but rather they pray for others. They pray, kung ipapanalangin man nila yung kanilang sarili, they prayed na kung paano nila alagaan ang sambayanan ng Diyos. Na Lord, give me strength so that I can manage your people. I can govern your people. Yun ang panalangin niya. Hindi yung personal needs niya. Tama ba, church? Nandiyan ka pa ba? Kaya nga si Haring Solomon, di ba? He asked for wisdom. At ang magbe-benefit ng wisdom, yung bayan ng Diyos. Hindi naman talaga si Solomon eh. That's why ang sabi ng Panginoon, kasi hindi ka naghingi ng para sa'yo, ako ang bahala sa'yo. Tandaan natin yun. Nakuha niyo po ba, church?